Melanie's point of view. Agad siyang napangiti na pumasok ng pintuan si Oscar na may dalang bulaklak at prutas. Hi, tila nahihiyang bati sa kanya. Hi, ganting bati niya rin dito. Sineryasan niya itong maupo sa tabi niya. Mukhang nagtagumpay ang plano niya. Sinadya niyang i-provoke si Danica para mapilitan itong saktan siya. Napag-alaman niya kasi na may pagkamainisin ang huli. Nagpapasalamat siya at lumaban ito. Hindi niya lang akalaing ganoon ito katapang. Kundi siguro, nabuksan kaagad ang pinto na kinalalagyan niya, baka tuluyan na siyang nawala. Pero okay lang, dahil nandito ngayon sa harap niya si Oscar. Paniguradong nasa kanya ang simpatya nito. Iniabot nito ang bulaklak sa kanya. Kinikilig na inabot niya iyon at sinamyo. Thanks. Nilapag nito ang dalang prutas sa side table, saka naupo sa silyang nasa gilid ng kama niya. I'm sorry for what Danica did to you. Apologetic na saan nito na ikinaismed niya, nang lihim pero di niya pinahalata, at ngumiti pa rin sa binata. Kunyari pa siyang bumuntong hininga. She makes sure na mukha siyang nakakaawa sa paningin nito. It's okay, Oscar. It's not your fault naman. Saka okay naman ako eh. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil. Parang naiilang naman itong napayo ko. Pwede bang wag mo na lang idemanda ang asawa ko? Anito sa nakikiusap na boses. Napatiimbagang si Melanie. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. So, si Danica pa rin pala ang dahilan. Kaya nag-abala itong pumunta sa kanya? Hindi mo ba nakikita ang ginawa sa akin ng babaeng yon? Look at me. Munti ka na akong mawala. For God's sake. May anger management problem ang asawa mo. Galit niyang sigaw dito. Hindi niya naman magagawa yon kung hindi mo siya pinuboke. Anito sa malumanay na tinig. So, kasalanan ko pa kung bakit ganun katapang ang asawa mo? I can't believe this! Galit na binitiwan niya ang kamay ni Oscar. Kaya nga nagpunta ako dito para personal na humingi ng dispensa. Para sa nagawa ng asawa ko, willing din kami makipag-areglo. Hindi niya maiwasang masaktan. Dahil si Oscar ang klase ng tao na hindi kumukonsinti na kamalian ng isang tao. Pero ngayon, bakit kahit alam nitong mali ang Danica na yon ay kinakampihan pa rin ito? Hindi ito ang Oscar na minahal niya noon. Siguro'y tuluyan ang nabilog ng Danica na yon ang ulo ni Oscar. I'm willing to pay for your hospital bills and give you 5 million para lang hindi na matuloy ang demanda. Nagpantig ang tenga ni Melanie sa narinig dito. You're willing to pay a lot of money para lang hindi ako magdemanda? And for what? Para sa asawa mong mababa? Tumalim ang tingin nito sa kanya. What if I want is you? Paano kung hilingin kong maging akin ka uli, kapalit ng hindi ko pagdedemanda? Kung hindi niya makukuha ang simpatya nito, pwes, gagamitin niya ang sitwasyon para hawakan ito sa leeg. Umiling ito. That will never be a part of the choices. Matigad na saad ni Oscar. Sa sobrang galit at pagkapahiya, ay hinampas niya sa mukha nito ang bulaklak na binigay nito sa kanya. Nalaglag ang suot nitong salamin. Nagkaroon din ng maliit na sugat sa ibaba ang mata nito. I hate you. Idedemanda ko ang asawa mo at sisiguraduhin ko makukulong siya sa bilangguan. I will make sure na pagpepiestahan siya ng media. Malakas na bulyaw niya dito. Kung hindi ito papayag na bumalik sa kanya, pues, pareho sila ni Danica na mahirapan. Baliwalang dinampot ni Oscar ang salamin na nalaglag. Bahagyang nabasag ang gilid ng lens nun. Isinuot nito ang eyeglass saka kinuha ang cellphone sa bulsa. At nagtipa doon pagkatapos ay ibinalik sa bulsa nito ang cellphone. Saka walang emosyon na mukha, nanamusa sa harapan niya. I sent something in your email that can change your mind for sure. Kalmadong wika ng binata. Napakurap naman si Melanie. Mukha namang seryoso ito. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang Gmail niya. May clip itong sinend sa kanya. Isang video. Sa nanginginig na kamay ay binuksan niya iyon at halos mahimatay siya sa nakitang laman ng video. How did you get this? Halos panlamigan siya na buong katawan. Ang video ay siya at isang judge nang hinawakan niyang kaso. Mahina ang laban ng kliyente niya. Kaya naman sinuhulo niya ang judge. Pero ang gusto nito ay ang makasama siya. Tinanggap niya ang gusto ng judge dahil sa malaking offer ng kliyente niya at sa promotion na pwede niyang matanggap. It doesn't matter anymore. Think about the outcome. If that video will link, your reputation will be ruined. Puno ng hinanakit na tinitigan niya ito. Ngayon niya lang nakita ang ganitong side ni Oscar. Manipulative and ruthless.
Forget everything and that video will be buried and you'll have the 5 million. I also still pay for all your hospital bills. Take it or leave it. It's your choice. Malamig na wika ni Oscar habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Paano kung ituloy ko pa rin ang demanda? Panunubok niya dito. Naging matalim ang tingin nito sa kanya. Ibig sabihin lang nun, hindi ka nag-iisip. Maimpluwensya ang pamilya ng mga Marquez. Do you think hahayaan nila makulong ang isa sa kanila? Tumawa ito ng mahina, pagkatapos ay matalim na tumingin sa kanya. At kung pabayaan ba nila si Danica, sa tingin mo ba pababayaan ko siya? Subukan mo ituloy ang demanda. I will make sure na mawawalan ka ng career at sisiguraduhin kong wala ni isang firm ang tatanggap sa'yo dito sa Pilipinas. At hahanapin ko lahat ng baho na itinatago ng bawat isa sa miyembro ng pamilya mo. Hindi lang ikaw ang sisirain ko, pati ang lahat ng malalapit sa'yo. Then, let's see kung sino ang magsasuffer. I can always get 10 or hundreds of lawyers to defend my wife. Try me, Melanie. Alam ng dalaga na seryoso ito. Oscar is man of a few words and he will honor every words he said. Nangilabot siya sa nakikitang galit sa mga mata nito. Napakagatlabi siya para pigilin ang pagiyak. I'll wait for your bank account. Goodbye. Anito saka tumalikod na. I don't need the 5 million. Huminto naman ito sa paglalakad at muling humarap sa kanya. Hindi ako magdademanda, pero gusto kong lumuhod sa harap ko si Danica at magmakaawa. Nakataas ang baba, nasabi niya dito. It will never happen. Umiling-iling pa ito. I will never let that happen. Hindi luluhod ang asawa ko para magpakababa kahit kanino. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo sa nagawa niya. But anyway, if you didn't take my offer, then face the consequences. Nagpatuloy na ito sa paglabas. Oscar, tarantang tawag niya dito. I'll take your offer. Alam niya kapag talo na siya. At sa pagkakataong ito, talong-talo siya. Ngumiti lang ito sa kanya sa katuluyan ng lumabas. Oscar's point of view. Malalim ang naging pagbuntong hininga niya. Buti naman at napapayag niya si Melanie na wag nang magdemanda. Ayaw niya sanang gipitin ito hanggat maaari pero wala siyang pagpipilian. Dahil sa pagmamatigas nito, buti naman at sa huli ay tinanggap na nito ang offer niya. Nakaramdam siya ng gutom. Nahaplos niya ang sikmura. Kahapon pa ang huling kain niya. Siguro, dadaan muna siya sa Chef Mendoza para mag-take out ng pagkain at para na rin makausap ang may-ari ng restaurant. Kahit na tinanggap na ni Melanie ang offer niya, gusto niya pa rin masigurong magiging malinis na ang lahat. Agad na siyang pumunta sa parking lot na kinaroroonan ng kotse niya at agad na pinaandar iyon papunta sa pakay na restaurant. Nasa tapat na siya nang mamataan niya sa labas ng restaurant ang asawa niya at ang kaibigan nitong si Marvin na kilala niya kahapon. Nag-uusap ang mga ito at tila nagtatalo. Maya-maya ay ikinulong ni Marvin sa pinto ng sasakyan ni Danica, ang asawa niya. Gusto niya sanang bumaba pero pinigilan niya ang sarili. Hinintay niyang itulak ito ni Danica pero hindi ito itinulak ng asawa niya. Bagkus, ipinaikot pa nito ang mga kamay sa leeg ni Marvin at akmang hahalikan. Iniiwas niya ang tingin sa dalawa. Hindi niya kayang makita na may ibang hinahalikan ng asawa niya. Parang may mga matulis na bagay ang sumugat sa puso niya at pinipiga ito. Sanhi para manikip ang paghinga niya. Napahigpit ang hawak niya sa manibela at ilang beses na humugot ng malalim na paghinga para matanggal ang bigat na biglang dumagan sa puso niya. Inistart niya uli ang sasakyan niya, saka pinaandar ito paalis sa lugar kung nasaan ang asawa niyang may kayakap na iba. Danica's point of view. Ipinaikot ni Danica ang kamay sa leeg ni Marvin, saka inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Ano ngayon kung may feelings pa nga ako sa'yo? She playfully asked him. Nawala nito ng imik at mariin siyang tinitigan na parang binabasa ang nasa isip niya. He looks taken aback to what she said. Lihim siyang napangisi. Kanina pa siya kinukulit nito at naiirita na siya. Inis na nga siya pagising niya dahil wala si Oscar sa tabi niya. Sabi ng mami niya, late na raw umuwi kagabi pagkatapos maagang umalis para pumunta sa ospital. Kainis, masyadong busy sa ex niya. Kaya naman imbis na magantay sa bahay, naisipan niyang puntahan ang sasakyan niya dito sa restaurant ni Gory. Kaso nga, naabutan niya naman si Marvin. At kinulit na siya ng kinulit nito.
Naisipan niya nang umuwi na lang ang kaso. Sinundan siya hanggang dito sa labas. Ano, natameme ka dyan? Aniya dito sabay tulak dito. Tigil-tigilan mo nga ako, Marvin. Diyan sa pag-uungkat mo sa mga nakaraan natin. At kung hindi ka makatulog dahil sa hindi mo pa nakukuha ang kapatawaran ko at ni Isay, problema mo na yon. Pasaway ka kasi. Dahil sa'yo kaya hanggang ngayon ay nawawala pa rin ang pinsan ko. Mahabang saad niya dito. Inirapan niya ito. Saka tinabig ang kamay. Bubuksan na niya sana ang pintuan nang pigilan na naman siya nito. Ano na naman? Naiiritang wika niya dito. Gusto mong mag-reunion kayo ni Melanie na yon sa ospital? Natawa ito. Saka pinisil ang pisngi niya. Inis na tinabig niya ang kamay nito. What if I want to win you back? Nakangiting wika ni Marvin. In your dreams. Itinaas niya ang kamay niya dito para makita nito ang wedding ring niya. I'm married. Kaya lubayan mo na ako? Itinulak niya uli ito saka mabilis na binuksan ang pinto ng kotse niya. Kinatok naman ito ang salamin ng kotse niya na makaupo siya sa driver's seat. Inis na binaba naman niya ang bintana. What? I still love you. Seryosong sabi nito. Natigilan naman siya sa sinabi nito at napalunok siya. Hindi na siya tumugon dito at mabilis na lang na isinara ang bintana ng kotse niya saka mabilis na pinaandar paalis doon. Danica's point of view. Dumiretso na siya nang uwi sa villa. Baka kasi nandito na si Oscar. Nagbilin daw kasi ito sa mami niya para sabihin sa kanya na maaga itong uuwi. Excited na bumaba siya ng sasakyan niya. Kahit naman na naiinis siya kay Oscar, di naman niya mapigilang mamiss ito. Si Oscar andyan na ba? Tanong niya sa lola niya na nasa garden at nagdidilig ng mga halaman. Nilapitan niya ito at binaso. Wala pa. Sagot nito, sige ho lola, maiwan ko muna kayo. Saan ka na naman pupunta? Tawag nito sa kanya nang pasakay na siya sa kotse niya. Sa bahay ng asawa ko. Aniya dito. Kadadating mo lang hindi ka ba muna papasok sa loob ng bahay? Ayoko dito. Papagalitan na naman ako ng daddy at ng lolo. Bye lola. Nag-flying kiss pa siya dito. Saka kumaway. Iiling-iling na kumaway na lang din ito sa kanya. Sumakay na siya sa sasakyan niya at pinaandar iyon. Doon muna siya sa bahay ng asawa habang mainit pa rin ang ulo ng lolo at daddy niya. Kahit pa gustong-gusto niyang humiga sa malambot niyang kama sa loob ng air-conditioned niyang kwarto o di kaya ay magbabad sa bathtub, ay hindi maaari dahil hindi naman siya patatahimikin ng pagsasermon ng daddy at lolo niya. Napabuntong hininga si Danica. She missed her life. Ang tagal kasing matapos ng isang buwan para makaalis na sila sa bahay ni Oscar at makalipat ng Manila. Malayo pa lang siya. Natanawanan niya ang isang black BMW sa tapat ng bungalow. Nangunot ang noo niya. May bisita ba? O nandyan ang kapatid ni Oscar? Pinarada niya ang Porsche niya sa likod ng BMW. Hinagod niya pa ito ng tingin bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Naamoy niya kaagad ang mabangong amoy na pinipritong manok. Biglang kumalamang sikmura niya. Wala namang tao sa sala kaya dumiretso na siya sa kusina. Napangiti na lang siya na makita ang nakatalikod na si Oscar. Nakasuot ng pambahay habang naka-apron at abala sa pagluluto. Mukhang busy ito sa ginagawa kaya hindi siya napapansin. Nag-tiptoe siya at dahan-dahang naglakad papunta sa likuran nito. Gagat-labing iniyakap niya ang kamay sa baywang nito. Naramdaman niyang napapitlag ito. Nilingon siya ni Oscar. Nginitian niya ito pero hindi ito gumanti ng ngiti sa kanya. Pagkusay ibinaling na uli nito ang atensyon sa niluluto. Inis na bumitaw siya dito at naglakad papalapit sa lamesa at naupo roon. Sinasabi na nga ba niya at galit na naman ito sa kanya dahil sa nangyari kay Melanie. Grabe naman ito. Di pa rin ata nakaka-move on sa ex niya. Humalukik-kip na lang siya habang pinagmamasdan nito sa ginagawa nito. Sinusundan niya ang bawat galaw ng kamay ng asawa, ng balikat, ng malapad nitong likod. May bisita ka ba? Tanong niya dito. Wala. Matipid na saad ni Oscar. Kanino yung kotse sa labas? Sa akin. Napataas ang kilay niya. May kotse ka naman pala, bakit lagi kang nagtatricycle papasok sa opisina? Nagkibit balikat lang ito at hindi sumagot. Inirapan niya ito kahit nakatalikod sa kanya. Napakatipid sumagot. Pinamumukha ba nitong galit ito sa kanya? Ang arte naman ito. Palita niya nga nabukulan lang yung Melanie na yon. Kumuha siya ng saging na nasa mesa, saka inis na kinain iyon. Binato niya ang balat sa likod ni Oscar.
Ngumisi siya nang nilingon siya nito. Sorry, akala ko basurahan eh. Plastic nang initian niya ito saka nag-peace sign. Ayos lang. Sanay naman ako ituring na basura. Nito na walang kangiti-ngiti. Dinampot nito ang balat ng sahig. Saka ipinatong sa sink, saka nagpatuloy sa ginagawa. Natigilan na naman si Danica sa sinabi nito. Bakit parang may hugot ito sa buhay ngayon? Napakagatlabi siya dahil napipiko na ata ito sa kanya. Pero anong ibig sabihin nito doon sa sinabi nito? Para sa kanya ba yon? O para kay Melanie? Nag-away ba ang mga ito? Naninitong napatitig na lang uli si Danica sa likod ng asawa. Paano aamuin ni Danica ang tila tampo sa kanya ni Oscar? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.